Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kinarma na agad si Amy Marcos. Nilabas nila itong itim. Itim daw, itong administrasyon na ito. Insulto ito eh. Sabi nga ni Yussi Claire Castro ang dinidescribe ni Amy Marcos at ni Sara Duterte doon sa kanilang advertisement ay ang previous administration. Panahon ni Digong yung dinidescribe nila at hindi ang panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na mismo. Kinarma na agad itong si Amy Marcos. Hindi na siya kinakausap ni PBBM. Oy, buti nga. Kung ikaw ba naman kapatid ka, o sige, kapatid ka ha, tapos ipapahamak ka. Hindi pa makontento eh. Magpapatawag pa ng hearing dyan sa Senado para mapahiya yung kapatid niya. Kasi ang tinuturo naman nila na nagpa-aresto kay PBBM, nagpa-aresto kay Digong ay si PBBM. Yan ang tinuturo nila. Sinisisi nila ngayon si PBBM kung bakit nakulong si Digong dyan sa ICC. Eh, sino ba may kasalanan dyan? Si Digong din naman. Diba? Pinagdudusahan niya lang yung kasalanan niya. So dahil dyan, at dapat lang, at tama ang ginawa ni PBBM na wag lang kausapin yung Amy Marcos na yan. Kasi namimihasa eh. Siguro nandiyan pa rin yung tampo niya na gusto niya kasi noong 2022, siya sana yung pinatakbong presidente. Ma'am, anong kalaban mo? Anong kalaban-laban mo? Anong laban mo kay PBBM? Anyway, sabi niya, malungkot ako dito talaga. Si Amy Marcos na nagsasalita ha. Ipinahayag ni Senator Amy Marcos na kasalukuyan niyang hindi nakakausap ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Buti na lang. Kung gusto siya kausapin ni PBBM, maraming patakaran, maraming paraan para kausapin siya. Oh. Kahit anong gawin ni Amy Marcos, hindi siya makalapit sa presidente. Kasi bad influence siya. Kakausapin mo pa ba yan? Matapos ang gawin ng lahat sa'yo? Siraan ka? Siraan ang administrasyon? Diba? Questionin yung ginagawa mo? Tapos kakausapin mo pa ba yan? Buti nga. Para sa akin, sana wag masamain. Halak ka. Sinong kapatid ang hindi mamasamain yung ginagawa niya? Yan pa ang request ni Amy Marcos ngayon. Wag daw po masamain, ladies and gentlemen. Hindi mo ba mamasamain na iniinsulto ka ng kapatid mo? Sa mga political advertisements, malinaw naman niya kung bakit ginagawa ni Amy Marcos yan para sa kanyang political career. O tapos hihiling siya, sana wag daw po masamain. Ano sa tingin mo kay PBBM Santo? Matapos ang gawin mo, hindi mamasamain? O, para sa akin, wag sana masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap namin. Baka utos din ng presidente yan. Baka utos din ni PBBM yan. Huwag niyong palapitin sa akin yan, ha? Ang tingin ni Amy Marcos, may mga humaharang. Sino yung mga tao na yan para harangin yung kapatid na kausapin ng presidente? Definitely hindi maglalakas ang loob yan without the instruction coming from the president. Nagigets niyo ako, ka-coffee? O, di ba? Sige, ikaw si Amy Marcos. Kapatid ka ni PBBM eh. You have all the rights, ka-coffee, na maka-access sa kapatid mo. Kung maayos kang kapatid, ha? Kung maganda ang relasyon nyo. So kung may humarang dyan na sekretary, anong panlaban ng sekretary? O sabihin natin si Lagdameo, humaharang. Anong laban ni Lagdameo kay Amy Marcos na kapatid? Kung maayos na kapatid, ha? Yan yung premise natin dyan, kung maayos na kapatid. Haharangin ba ni Lagdameo ang kapatid na kausapin ng presidente? Baka managot si Lagdameo dyan. Definitely hindi niya gagawin yan. O kung sino pa, kung si Romualdez man yan. Without the instruction coming from the president, malamang sa malamang, dahil sa pinaggagawa na ito ni Amy Marcos, napuno na rin ng presidente. Huwag nyo nang palapitin sa akin yan, ha? Huwag nyo ipapakausap sa atin. Hindi natin alam kung paano magsalita si PBBM sa kanyang personal na buhay. Pero sa tingin ko, ganyan ang nangyayari. Tapos, hihilig si Amy Marcos na huwag sanang masamain daw. Madam, sinira mo yung kapatid, sinira mo yung administrasyon. Hindi lang yung kapatid, sige, huwag na natin pag-usapan yung personal dito. Yung administrasyon na mismo ni PBBM ang sinisira mo. At pinapalabas mo na maitim. Tayo yun ha, maitim tayo. Maitim itong administrasyon na ito. Madilim itong administrasyon na ito. Ang tinutukoy nila sa maitim o madilim, mataas daw po ang crime rate, mataas ang poverty rate. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, huwag nyo i-describe yung panahon ni Digong sa advertisement ninyo. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko ipinagmamalaki itong mga pangyayari. Saad niya sa isang press conference nitong Martes, April 15,
2025. Nag-iingay lang si Amy Marcos. Alam niyo kung bakit. At alam niyo kung bakit. Bagsak siya sa survey. Hindi siya papasok sa Magic 12 kaya kinakailangan niyang gumawa ng ingay. Tingnan mo, sabay-sabay ang advertisement. Advertisement kay Robin Padilla. O endorsement ni Robin sa kanya. Endorsement ni Sara Duterte. Pa-presscon. At bago ang lahat ng yan, naggawa muna ng mga hearing-hearing dyan patungkol sa pag-aresto kay Digong kuno in aid of legislation. Nag-iingay. Nag-iingay talaga to. At the expense of her brother. Diba? Iba talaga si Manang Amy, oo. Nakikilala na siya. Binabara na siya. O si Chis Escudero. Napupuno na rin sa kanya. Una, binabypass siya si Chis Escudero. Kung ano-anong masasamang pinapalabas niya sa Senate President, nakakalimutan niya na ang boss niya sa Senado, si Chis Escudero. Siya ang Senate President. Ang pinag-ugatan naman nito, gusto ni Amy Marcos dahil may sinay siya in contempt na ambassador. Akala niya, approve na agad yan. Idadaan pa sa Senate President yan. Ayan, dyan na nagsimula yan. Amy Marcos, tinawag na ambisyoso si Chis Escudero. Wow! Talaga ba? Diretsahang tinawag ni Senator Amy Marcos na ambisyoso si Senate President Chis Escudero sa isang press conference ngayong Martes, April 15, 2025. Ang biglang naging ambisyoso na ngayon si Chis Escudero. Samantalang, sino ba ang ambisyosa? Sino ba ang gustong maging presidente? Pero walang kaamor-amor. Binabalik nila ngayon, mahilig kayo dyan magbaliktad Tingnan mo, ang estilo nito mga to. Noong panahon ni Digong, madilim ang kalagayan ng bansa. O pinapalabas nila ngayon na madilim ang kalagayan ng bansa under the leadership of PBBM. Si Amy Marcos, gusto magpresidente noon, pero hindi siya napili, kundi si PBBM yung napili. Yun ang ambisyosa. Tapos ngayon, ibabalik nila. Si Chis Escudero naman daw po ang ambisyoso. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman. Kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako, kung nakalimutan nga, mangampanya na. Wait lang, hindi ko na-gets Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman. Kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Si Chis Escudero yung tinutukoy niya. Ako, yung nakalimutan nga, mangampanya na. Wow! Dapat palang hangaan si Amy Marcos dahil hindi na siya nangangampanya. Nakalimutan niya na mangampanya. Yun ba yun? At abala siya sa hearing para kay Digong. Alam mo, hindi tayo kumakampi dito kay Chis Escudero pero malinaw na malinaw kung pipili ka between the two, between Chis Escudero and Amy Marcos, mas may logic naman, mas may reason naman itong si Escudero. Dahil malinaw naman na yung ginagawa ka-coffee ni Amy Marcos sa hearing na yan, para pumabor sa mga Duterte. Para sa political interest mismo ni Amy Marcos. Malinaw na malinaw yan. Sa pulka, iba ni-real talk ka ni Escudero Political interest yung ginagawa mo Ginamit mo pa yung Senado, yun yung pinupunto. Ginamit mo yung Senado, ginamit mo yung resources ng Senado para sa sarili mong interest. Tapos pinapalabas si Amy Marcos ngayon na nakalimutan niya ng mga kampanya. Di wow, inuna mo kasi yung hearing na yan, para kanino ba yan? O hindi ba yan forma ng kampanya? In fact, form of a campaign yan. Nang libre hindi ka nagagastos kasi resources ng Senado ang ginagamit mo. Andiyan dyan ang media all over, nakatutok sa'yo. Diyan sa investigasyon na yan, diyan sa hearing na yan. Hindi ba yun pangangampanya? Nako po, dumidiskarte naman Nagugat ang pahayag ni Marcos matapos siyang sitahin ni Escudero na ginagamit niya umano ang Senado para sa kanyang personal political agenda, which is totoo naman. Yun naman talaga ang ginagawa ni Amy Marcos dyan. Masakit lang kasi ni-real talk siya ni Escudero. Sinabi ito ni Escudero matapos umano siyang mabypass dahil sa pag-issue ni Marcos ng contempt citation laban kay Special Envoy on Transnational Crimes, Marcos Lacanilao, noong hindi dumaan sa kanyang opisina. Correct lang, tama lang ginawa. Isan mo pa si Chis Escudero, napakatalino ng tao na yan. O gusto mo ikaw boss, hindi naman ikaw ang Senate President Iba-bypass mo yung Senate President, hindi ka makakalusot dyan kahit kapatid ka pa ng Presidente. Yan ang nasa isip-isip ni Chis Escudero dyan. Sapul siya dyan. Kakaiba tong si Amy Marcos binanata na rin siya ni Yusek Claire. Ewan ko kung napakinggan nyo na ka-coffee yung interview. Parte ng press conference ni Yusek Claire Castro, Sige, share ko sa inyo. Hindi man ganon kaputi pero patungo na doon. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro made a pointed remark about Senator Amy Marcos, and I quote,
itim, unquote, political campaign. Yan, tinatawag na itim political campaign. Tinatamaan tayo dito sa itim eh. Joke lang na. Itim political campaign ad featuring Vice President Sara Duterte saying it was referring to the Duterte administration. Oh, sapul kayo ngayon. Nagkamali kayo ng tinutukoy. Ang tinutukoy ninyong itim na administrasyon ay panahon ni Digong. Bagsak ang Pilipinas, ligwak ang Pilipinas, tapos pinapalabas nyo ngayon na administrasyon ni PBBM ang itim. Oh, sapul. Magaling mga real talk to si Yusek Claire eh. Pag sinabi natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin ang nakaraang administrasyon na sobrang itim. Sapul. At ngayon, ay papaliwanag na sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun kaputi, pero patungo na doon, she said during a press briefing on Tuesday. Oh, mga DDS, huwag kayo masyadong excited ha. Papunta na tayo doon sa puti kasi itim na itim eh. Nung administrasyon ni Digong, ayan, paunti-unti na. Papunta na tayo doon sa puti. Yan ang pinupunto dito ni Yusek Claire. Castro also labeled the alleged negative campaigning by the presidential sister as fake news. Correct. Nung napanood natin yung campaign na yan, yan yung dinidescribe ko kanina sa vlog ko eh. Fake narrative. Fake news. Pinapalabas kasi nila doon, mataas ang crime rate. Pinapalabas sila doon, mataas ang poverty rate. Pero hindi sila nagbigay ng figures. Malinformation to actually. Hindi sila nagbigay ng figures. Kasi kung nagbigay sila ng figures, nagbigay sila ng number, ikumpara nila administrasyon ni Digong versus administrasyon ni PBBM, mas mataas yung crime rate ng panahon ni Digong. O, saan ka nakakita? 30,000 tinukhang. O, hindi ba tataas ang crime rate doon? Ang tanong, nirecord ba nila? O hindi nila nirecord. Kaya fake news, malinformation itong style ni Amy Marcos. Fake narrative. Alam nila eh. Kasi kapag naglagay sila ng numbers dyan, mapapahiya sila na mas mataas pa yung crime rate at poverty rate ng panahon ni Digong. Kaya hindi sila naglagay ng numbers dyan. Fake news talaga. Hindi ko alam, Daryl Yap ba director niyan? Para nakita ko sa picture, kay Daryl Yap yan eh. Noon pa man po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya, sabi po ni Yusek Claire Castro. Oy, mga DDS, tama na kayo sa kaka-fake news. O, dinagdagan nyo pa si Amy Marcos, o. Nandyan pa, o, kaka-fake news ninyo, o. Tigil nyo ng kaka-fake news nyo. Kung dihado si Amy Marcos, kung hindi makakalusot, itigil nyo na yung kaka-fake news ninyo. Sira kayo ng sira sa administrasyon, hindi naman kayo tumutulong. O, ano bang ambag ninyo? Diba? O, lugi sa ano eh. Lugi sa survey, hindi dumulong sa survey. Kaya gumagawa ng mga diskarte. At sisirain pa ang presidente. Sisirain pa ang administrasyon. Ayan, nasasapul tuloy siya. O, nire-real talk tuloy siya, si Escudero. O, tapos kayo masasaktan siya, tatawagin na ambisyoso itong si Chis Escudero. Ambisyoso para saan? Di ba siya ang ambisyosa? Si Amy Marcos? Nakakatawa mga DDS, sige, kasi in-endorse ni Sara Duterte, sige sila, campaign din sila kay Amy Marcos. Walang sisihan ha, baka dumating yung araw ha, magsisi kayo, malumbat na naman kayo dyan. Galit kayo noon kay Amy Marcos kasi yan ang bumuo sa unit team. Di ba yan ang sinasabi nyo? Pinagkasundo, pinag-usap si Amy Marcos, pinag-usap ni Amy Marcos habang mula si Gloria, si Sara Duterte at si PBBM para mabuo yung unit team na yan. Nung nasira ang unit team, mga DDS nagalit kay Amy Marcos. Ano ba talaga ang gulo ninyo? Ngayon, dahil in-endorse ni Sara Duterte, hindi na kayo galit ulit. Oy, bati na ulit kayo. Nako, baka eventually, sumbatan na naman ang mangyari yan. Nako po, ingat-ingat kayo dyan. Baka ginagamit lang din kayo, ni manang Amy ninyo. Nako, ingat kayo dyan. Babalik din sa inyo yan. O siya, sige. Baka meron kayong komento, opinion, reaksyon. Lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Kung may mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, no, pasuyin na lang. Please click lang po ng follow sa taas. Nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.